Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Saan ka pupunta ng ganitong oras ng gabi? Huwag mong sabihing susugod ka na namang mag-isa sa malaking bahay at haharaping mag-isa ang mga tulisan. Ha? Oh, hindi ka na nakaimik. Tama ang hinana ko na pinaplano ka ngayong gabi, ano? Okay. Yaman din lamang na nakita mo na ang dala kong baril. Tatapatin na kita. Babalik ako sa bahay. Ano? Babalik ka sa malaking bahay? Hindi ka ba nadala sa nangyari sa'yo? At anong gusto mong gawin ko? Ang tumunganga hanggang sa mabalitaan ko na lamang napatay na ang papa ko? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kundi, bakit hindi na lamang tayo lumapit sa mga alagad ng batas? Alagad ng batas? Para ano? Para manganib ang buhay ng papa? Nakalimutan mo na ba na kaya tayo hindi nakapagsumbong noon kay papa at sa mga polis dahil sa babala sa atin ng Diego na yon? Kung nagawa niya tayong bantaan at i-blackmail noon, hindi malayong ganun din ang ginagawa ng Diego na yon kay papa. Hindi ba't may tama ka na nung una tayong pumunta doon sa malaking bahay at nag-iisa ka lang, ha? Oo. Kailangang makapunta ako sa malaking bahay ngayon para alamin kung ano na talaga ang nangyayari kay papa. Sabi sa akin, Diego, uuwi siya ng bahay niya pagkatapos niyang makipagkita at makausap ang kanyang kasosyo sa negosyo. Teka. Parang si Diego yun eh. Tama! Si Diego nga. Palabas na siya ng kotse at may mga kasama. Saan kaya siya pupunta? Hahabulin ko. Tapos na yata silang mag-usap ng kanyang kasosyo. Diego! Diego! Hindi na ako nakita at narinig. Teka, ang mabuti pa, susubukan kong habulin siya. Saan na naman kaya pupunta ang lalaking yun? Wala na siyang oras sa akin. Naging abala na siya sa pangangampanya kay Don Ignacio. Hindi bali. Ang importante ay hindi babae ang kanyang pinagkakaabalahan. Ang mabuti pa ay pupunta na lamang ako sa bahay ng kanyang ina. Kahit papano ay may kausap ako.
Hindi ka pwedeng sumugod na mag-isa doon. Hindi ka pa rin ba nadala? Sugatan kang umuwi dahil nakipaglaban kang mag-isa sa mga tulisan na nandoon sa bahay ninyo. Pumunta ko sa bahay ng hindi handa. Dahil hindi ko naman alam na pinamumugaran ng pala ng masasamang loob ang bahay namin. Pero ngayong alam ko na. Napugod na pala ng masasamang tawang bahay. Kaya pinaghandaan ko na. Nasisiguro kong hindi alam ni Inay ang plano mong ito. Hindi nga. Kaya huwag kang maingay. O sige, hindi kita isusumbong sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Sasama ako sa'yo. Ano? Bakit niyo ako pinatawag dito, General? 2 araw na lamang at eleksyon na. Gusto kong masiguro ang pagkapanalo ni Don Ignacio. Kaya ihanda mo ang mga tauhan mo at mga taga-Comelec. Nagawa ko ng lahat ng bilin mo, General. Natitiyak kong si Ignacio na ang magiging alkalde ng bayang ito. Mabuti nang sa ganon ay hindi na lalamang at madadagdagan pa ang pag-aari ko, hindi lang sa buong bayan na ito. Oh, mabuti naman at dumating ka na. Bakit ba kasi tawag ka ng tawag? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na may kausap ako? At sino ang kausap mong yon? Si Diego Montalban na ampon ni Don Ignacio? Oo, si Diego Montalban nga ang kausap ko. Paano mo pala alam na siya ang kausap ko? Paano ko alam? Galing siya dito at hinahanap ka. Ang tawag yun, oo. At pumunta pala dito. Oo. Isa ba siya sa mga sinasabi mong kasosyo mo sa negosyo? Oo, at gusto ko siyang kasosyo. Layuan mo siya. Hindi mo siya lubos na kilala. At bakit? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Magaling siya. Siya nga pala, yung pinapapalop ko sa iyo, nagawa mo na ba? Kamusta na ang takbo ng pangangampanya ni Don Ignacio? Hala boy, hindi ko na naiintindihan ang mga ginagawa mo. Bakit kailangan mong patakbuhin sa posisyon si Don Ignacio? Gayong isa siyang negosyante. Hindi politika ang mundo ni Don Ignacio, kundi negosyo. Kung hindi mo na naiintindihan ang ginagawa ko, manahimik ka na. Mangako kayo sa akin, Lola. Hindi niyo ako bibigay kay Supremo, ha? Oo naman. Hindi ka makukuha ni Supremo at walang makakakuha sa'yo sa amin. Teka, bakit ka nga pala umiiyak nang dumating kayo? At lagi mo na lamang sinasabi sa akin na huwag kang ibigay kay Supremo. Kasi po, ayaw ko na pong bumalik kay Supremo kasi salbahe siya. Pero kayo, ang bait-bait ninyo sa akin. Kaya, ang gusto ko sa inyo na lang. Basta po ha,
Hindi niyo ako bibigay kay Supremo. Bad si Supremo eh. Lagi niyo akong sinisigawan tuwing inuutusan ako. At bakit naman kita ibibigay? Aber, di mawawalan na kami ng munting anghel sa bahay namin kung ibabalik ka namin kay Supremo. Pangako po ha. Oo naman, pangako. Pero sagutin mo ako. Bakit ka nga ba umiiyak nang dumating kayo dito? Pinagalitan ka ba ni na Kuya Jonas o ni Ate Marby mo? Hindi pa nila ako pinanggalitan ni na Kuya Jonas at Ate Marby. Umiyak po ako kasi natakot po ako dahil nakita ko po kasi Supremo kasamang mga tauhan niya. Ano? Nakita mo si Supremo kasamang mga tauhan niya? Opo, sa katunayan po ay nakipaglaban si na Kuya Jonas at Ate Marby sa mga tauhan ni Supremo. Oh, Sheila, mabuti naman at nakadalaw ka dito sa bahay. Paano naman kasi? Madalang na kaming magkita ng anak ninyo. Ay, naku iha, pagpasensyahan mo na agad ako. Abala siya sa pagpapayaman. Ah, teka, ano pala ang gusto mong mabirienda at ipaghahanda kita? Huwag na po. Nagmerienda na po ako sa bahay bago ako pumunta dito. Saan daw ba pupunta si Jeko? Ang tutungan niya, palis na siya nang dumating ako sa bahay niya eh. Hindi kaya may ibaw ng babae si Jeko at madalang na akong puntahan sa bahay? Ang sabi sa akin, may general daw siyang kakausapin, kaya huwag kang mag-alala. Walang ibang babae ang anak ko. Ikaw lamang ang mahal ng anak ko, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ngayon, Jonas, magtapat ka sa akin. Totoo ba ang sinabi ni Girlie na nalapalaban kayo sa mga tauhan na tinatawag niyang Supremo? Opo, tita. Nakasakupan namin ni Marv ang tinatawag ni Girlie na Supremo. Kaya naisip ko po, nalilipat tayo ng pansamantala na matitirhan. At kailangan ngayong gabi ay lumipat na tayo para makaiwas tayo sa banta ng panganib sa buhay natin. Kukuha po ako ng sasakyan na masasakyan po natin. Ano? Paanong nangyari yun? Hindi ba ang paalam sa akin kakain lamang kayo ng restaurant? Mahabang kwento, tita. Hinahabol natin ang oras. Saka na po ako magpapaliwanag. Ang mabuti pa ho, magbalot na kayo ng ilang maisusuot ninyo na pang-araw-araw at lilipat tayo dun sa family house ni Tito kung saan ninyo ako dating pinatira. Tamal, kamusta ang squatter? Napaalis mo na ba ang mga tao? Bossing. Ang ilang sa kanila ay nagrereklamo dahil wala daw silang lilipatan. At ang iba naman ay sumama sa grupo natin. Mabuti. Bukas ay simulan mo na ang pagpapatayo ng mga gusali. At ang iba, para sa mga nadudukot nating mga batang babae at mga kadalagahan. Ang iba naman, nagusali para sa mga pasugalanan, hindi lang basta-basta tao
ang magiging parokyano natin noon. May mga bigating mga politiko at mga dayuhang milyonaryo. Busing, pababayaan mo na ba ang kumpanya ni Don Ignacio? Paano ang pagiging CEO mo? Ako pa rin ang CEO ni Don Ignacio. Bagamat hindi ko nagagampanan ang pagiging CEO. Ang gusto ko lang naman, kaya ako pinuntirya ang CEO position para may access ako sa lahat ng kumpanya, lalo na sa pera. Na siya kung ang nagagawa ngayon dahil hawak ko na ang halos lahat ng kayamanang pag-aari ni Don Ignacio. Oh, Jonas, nandito na tayo sa family house ni Naitay. Sige, alalayan na ninyo ni tita ang tatay mo para makapasok na sila sa kwarto nila. Malinis na yon. Tsaka balikan mo si Girlie para makapagpahinga na rin kayong dalawa. Ikaw, anong gagawin mo? Papasok na rin ako sa kwarto ko para makapagpahinga. Sigurado kang magpapahinga ka, ha? Oo. Ay, sige na. Lapitan mo na si Itay at inay mo para makapagpahinga na sila. Mabuti naman at nakatulog na ang itay mo. Maasikaso ko na tong daladala natin. Ay, teka nga muna. Ano ba talaga ang nangyari? At biglang-bigla ang desisyon ni Jonas na lisanin natin ang bahay natin doon. Ay, Nay, mahabang kwento po. Pare-pareho tayong pagod. Kaya matulog muna tayo para kahit papaano mabawi natin ang walang lakas natin. Huwag po kayong mag-alala. Bukas ko na ikakwento sa inyo ang lahat. Hindi kaya dahil yan sa pagkakandidato ng Tito Ignacio mo? May banta na ba sa buhay natin dahil sa pagpasok ng Tito Ignacio mo sa mundo ng politika? Hindi ho. Wala pong pakialam si Tito sa desisyon ni Jonas na ilipat tayo ng tirahan pansamantala. Alam ko, kahit hindi mo sabihin, may kinalaman ang pagtakbo ng tito mo sa politika. Kung bakit kasi naisipan pa nitong pasukin ang politika, abala na nga siya masyado sa kanyang kampanya. Bukas nga pala ang halalan, no? Sa palagay mo ba, ay may laban ang tito mo na maging alkalde ng bayang ito? Kung sa mundo ng negosyo, Inay, nasisiguro kung kilalang kilala si Tito. Pero sa mundo ng politika, malabo. Ang ibig mong bang sabihin ay posibleng matalo ang tito mo? Opo, walang laban si Tito kay Mayor Peralta. Nakadalawang termo na si Mayor Peralta. Ang maganda ang kanyang pamamalakad sa bayang ito. Kaya naniniwala akong makakatatlong termino siya. Sa bagay, tama ka dyan. Oh, hindi pa ba tayo lalabas ng bahay para bumoto? Mauna na kayo, Inay. Pagdating ninyo, saka naman ako boboto. Fernan, malalim na ang gabi. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa ako inaantok, Soledad. Ang mabuti pa ihanda mo na ang susutin ko para bukas. Ano? Gabi pa lang? Pinapahanda mo na ang susutin mo para bukas? Oo, dahil araw ng halalan bukas at gusto ko na ako ang mauuna sa presinto bukas. At bakit kailangan mauna ka sa presinto bukas? Hindi mo naman pwedeng ikampanya pa si Don Ignacio dahil bawal na
Hindi ko na ikakampanya si Don Ignacio dahil nasisiguro ko na siya na ang panalo. Malalim ng gabi. Kasalukuyan nagbibilang ng boto. Kaya malamang ay nasa presinto ang mga tulisan para siguruhing mapapanalo nila ang kanilang kandidato. Ito na ang oras na hinihintay ko para mailigtas ko si Papa mula sa mga kamay ng mga tulisang iyon na si Diego ang pinaghihinaraan kong may hawak sa kanya. Kung noon ay naisan ako, ngayon hindi na. Hindi na ako kinulit pa ni Marvin na sasama siya dahil pumayag akong isama siya. Pero ang totoo, hindi ko siya gustong isama. Nakatulog na sa Marvin. Hindi pwede ang gusto niyang mangyari. Hindi ko siya dapat isama. Kaya aalis na ako. Maiiligtas pa kaya ni Jonas ang kanyang ama? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.